Dinadala tayo ng Panginoon sa mensahe ng faithfulness. Dahil, hallelujah, kabi-kabila parang bagyo, di ba? Parang yung sobrang init, bigla na lang umulan. Nakarelate tayo doon, di po ba? Napansin nyo yon? Sobrang init, halos nagreklamo na nga tayo sa init Biglang umulan, wala man lang transition. Wala man lang biglang kumulimlim ng ilang linggo. Hindi, bigla talagang umulan. At ngayon, sige, magreklamo kayo sa ulan. May mga nagrereklamo na nga sa ulan. Ano ba talaga, Ang ibig lang po sabihin nito, may mga season talaga sa buhay natin na hindi natin naasahan. Biglang nagpapalit ng hindi natin sinasadya, ng walang transition, walang pasintabi. Walang pasintabi, bigla ka na lang bumagsak sa tulay. Bagsak agad, may ganun Hindi man lang ikaw na bulusot muna, sa sunod, bulusot ulit, tapos bagsak na. Hindi May mga ganun po talaga na pangyayari sa buhay na bigla-biglang nangyayari, hindi natin inaasahan. At pinapayagan po ng Diyos, kapatid. Nakita natin yung sinabi ng verse kanina, yung eyes ng Panginoon nagsisearch, daig pa yung CCTV, daig pa yung spotlight sa prisuhan. Wala pong nakakalusot sa Kanya. At dahil pinapayagan ng Diyos, mga kapatid, He take full control of the things. Nakita mo naman, buhay ka ngayon. Muntik ka lang malunod. Hindi ka nalunod. Muntik ka lang masagasaan. Di ba? Nagutom ka lang. Hindi ka pa rin namatay. Kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kahit medyo parang hindi tayo komportable sa mga nangyayari sa buhay natin. Yun po ay dahil niyuyog-yog, pinatitibay ng Panginoon ang ating katapatan sa Kanya. Binibless ng Panginoon. May benepisyo po yung lahat ng nakitaan ng Panginoon ng pagpapala. Marami po sa Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Makikita po natin ang salitang faithfulness dyan at ang mga reward ng Panginoon. Kapag nakitaan po tayo ng faithfulness, nakita natin kahit sa panahon ni Jesus, nagbigay siya ng parabola. Hinanapan niya lang ng faithfulness yung mga tao na binigyan niya ng kanya-kanyang talent. At yung nakitaan niya ng faithfulness, sabi niya, well done, good and faithful servant. Hindi nagtapos doon. Dahil napagkatiwalaan ka sa maliit, papagkatiwalaan kitang pamahalaan ang malalaking bagay. Promotion, increase, ang kasunod na chapter pag binuklat yung ating buhay. Kaya po ang aking pagsusumamo sa ating lahat. Lahat tayo, walang exempted po Lahat tayo nakakaranas niyan. Kapit-kapit tayo ng kamay, magpalakasan po tayo ng loob sa bawat isa, wala pong bibitaw sa Diyos. Kasi pagkatapos, ngayong chapter na to, sige, mayroong trials. Medyo makulimlim ang ating panahon ngayong chapter na ito. Pag buklat mo ng next page, wow! Maliwalas. Sana po andoon ka pa sa next page. Paano kung bumitaw ka na? Nasa page 26 ka lang. Ayaw mo na mag-move on, mag-move forward. Ituloy lang ang buhay. Pakisabi sa katabi, ituloy ang buhay. Pakisabi sa katabi, turn to next page. Tuloy lang, 26 ito Uy! 27, blessing pala yun. Kita mo na yan. Yung biglang init-init, biglang umulan ng malakas, yung pabigla-bigla. Kung may pabigla-biglang trahedya, mayroon ding pabigla-biglang blessing ang Panginoon para sa iyo. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon. Siya ang Diyos ng suddenly at immediately. Baka nakalimutan po natin, tatandaan po natin yan. Bigla-bigla na lang, wow! Hallelujah! Logi ako kahapon Ang lakas ang kita ko ngayon Wala man lang transition. God is a God of suddenly. And God is a God of surprises. Magugulat po tayong lahat. Kaya wag po tayong bibitaw sa Panginoon. At, hallelujah, manatili po tayong tapat sa Panginoon. Faithfulness matters. Tandaan po natin yan. Napakalaking bagay po ang makitaan tayo ng faithfulness. Faithfulness matters. Sa atin pong core value sa church, isa yan sa values na dapat meron po tayo, yung ating faithfulness. Pakisabi nga po yung word na faithfulness. Sana po maraming nakakapasa dyan.
Ilan sa mga nagtatrabaho ang natanggal na dahil hindi nakitaan ng faithfulness. Hindi faithful sa task, hindi faithful sa duties and responsibilities, hindi faithful sa time, hindi faithful sa management. Bukas, wala na siya sa trabaho. Ilan sa mga nagnenegosyo ang bumagsak, hindi naging faithful sa kanilang business. Nandaya, nanlamang. May consequence eh. Lahat po ng ating ginagawa, mayroong consequence. Totoo yung sinasabi ng Bible, principle of sowing and reaping. Kung anong tinatanim, aani talaga eh. Ano? Ilan sa mga pamilya ang nawasak, ang pinakadahilan, unfaithfulness ng asawa. Ilan sa ministry ang nawala, ang dahilan, hindi faithful ang mga workers, leaders. At ang Diyos po ay naghahanap ng mga faithful and committed para i-bless ng Panginoon. Madali po maging faithful eh, kapag tayo po ay pinapagpala. Napakadali niyang gawin. Kung minsan pa nga, ito pa ay malungkot. Kung kailan pinagpala, hindi na naging faithful. Nung unang walang-wala pa, napaka-faithful sa Panginoon, ang ganda ng grade niya sa Panginoon. Di, may passing grade siya. Binigyan ng award ng Panginoon, ng reward. Binigyan ng trabaho, pinag-graduate, lahat-lahat. Blessed. Nung may trabaho na, pinag-graduate na, nawala. Minsan nga yung blessing, testing rin eh. Bantayan nyo ha, pag pinapagpala kayo ng Panginoon, testing yan ng Panginoon. Pain ng Diyos yan. Okay po? Pag naipasa niya yung pain na yan, hindi lang mana ang kakainin ninyo. Mana kasi yun eh. Ano ho? Food from heaven. Talagang makakatikim kayo ng promised land. Madaling maging tapat sa Diyos kapag hindi kumakalamasig mura. Busog. Daling maging tapat niyan. Marami niyan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sipag-sipag sa Panginoon. Daling maging tapat sa Panginoon kapag everything is fine. Maayos ang lahat. Maliwalas. Masaya. Pero, ito po. Ito yung subukan dyan eh. Mananatili ka pa bang tapat kung ikaw ay sugatan? Yan na po yung testing talaga ng faithfulness. Tutuloy ka pa ba? Mananatili ka pa bang tapat sa Diyos kung ikaw ay duguan, lasog-lasog sa maraming trials, kabi-kabila? Mananatili ka pa bang tapat sa Diyos kapag yung landas na dadaanan mo, wala ka man lang makitang liwanag sa dulo? Parang hopeless. Parang pointless ang lahat. Akala ko ba sa dulo ng tunnel lagi may liwanag? Bakit puro tunnel ang nilalakaran ko? Magiging tapat ka pa ba sa Panginoon? Kapag naroroon ka sa ganong kalagayan, yun po yung challenge doon sa faithfulness. Ang Diyos po ay nanatiling tapat sa atin. Hallelujah. Ngayong buwan na to, yung ating tema, imitate Christ, Kung mayroon mang tayong isa sa katangian ni Kristo ng ating Panginoon na pwede nating tularan, yung kanyang faithfulness, yung kanyang katapatan, na hanggang kamatayan sa cross, diniretso niya lang yung kanyang lakad. Hindi siya sumuko. Kahit sa kanyang pagiging tao, doon sa Garden of Gethsemane, sa kanyang pagiging tao, hindi tayo exempted dyan sa ating pagiging tao, dahilan nga natin yun eh. Ako ay tao lamang. O sige na, si Kristo naging tao rin eh. Sabi niya, Father, sa ating Father God, ramdam ko ang aking kakaharaping sakripisyo hanggat maaari. Request lang naman. Alisin mo na lang sa akin yung saro ng paghihirap na ito. Hanggat maaari, Panginoon, alisin mo na sa akin. Pero, hallelujah. Pakisabi nga yung word na pero. Pero, but, sabi niya, kahit dadaanan ko ito, Panginoon, o dadaanan ko to, let your will be done. Iyak siya nun. Pinagpawisan siya ng dugo. Grabe yung stress. Sino sa inyo nakaranas na ng pinagpawisan ng dugo? Hindi pa nga tayo pinagpapawisan ng dugo no?
Tapos, grabe na tayo makareact, talo pa natin si Jesus. Imitate Christ. Si Christ sa kanyang pagiging tao, naroon din yung hirap eh. Pero, sige lang, hindi ko na to iindahin yung hirap para makapagpatuloy lang ako sa Panginoon. Nakita naman natin yung resulta, di ba? Salvation of humanity. Hanggang ngayon, nalalasap natin yung salvation. Dahil sa pinaghirapan ni Jesus sa cross. Paano kung sumuko si Jesus that time? Yung maging tao pa lang siya, challenge na yan eh. Okay lang sana kung maging diwata siya. Okay, sige. Pero yung naging tao, alam na rin natin yung maging tao, di ba? Yung halos susuko ka na. Ayan yung magiging tao eh. Challenge yan sa Panginoon. Yung maging tao siya. Pero, sabi ng Panginoon, in this world you have many troubles. Yung may troubles na meron ka ngayon, kasama yan. Nakita ko na yan, sabi ni Jesus. In this world you have many troubles, but be of good cheers. I have overcome the world. No, napagtagumpayan ko na yung mundo. Ang ibig sabihin lamang po noon, huwag ka nang bumitaw sa Diyos. Panalo na si Kristo sa mundong ito. Palapakan nga natin sandali ang Panginoong Diyos. Iwasan po natin yung ibebenta natin yung ating faithfulness. Ito pa po, isang bagay na ito. Yung maikli at temporaring satisfaction, ipinagpalit mo yung long-lasting consequence. Di po ba? Yung gusto mo lang sumaya ngayong gabi na ito, short and temporary. Pero yung consequence na yon, pang mahabang panahon. Di ba? Yung likod nun, unfaithfulness. Hindi ka naging faithful sa asawa mo. Hindi ka naging faithful sa pamilya mo. Lumabas kayo ng tropa mo, nagkasiyahan kayo ngayong gabi. Saya-saya. Yung ating slogan, bahala na bukas. Yan yung mga mahilig magsaya-saya eh. Ano ho? Yung short and temporary, ipinagpalit yung pangmahabang consequence. Yung mga tatay natin, pakitaas kayong kamay. Yan, tatandaan ko kayo ha. Yung asawa nyo po, final na yan. Marungkot yung iba. Baka may masalubong kayo diyang kamukha ni ano. Yung Marian Rivera dyan sa labas ha, at ayain kayo ng short and temporary satisfaction. Ano ang gagawin nyo dyan? Alalahanin natin pagkatapos ng mga bagay na yon, mahabang consequence yun, sugat-sugat ang iyong kaluluwa, espiritu at katawan. Pati pamilya pwedeng masira, pwedeng mawasak. Long and lasting yun. At pwedeng hindi na ma-repair yun. Pwedeng mawasak na ang pamilya dahil lang doon sa maikling kaligayahan. Naghanap ka lang ng 32, 26, 32. Kasi ang asawa mo, 45, 45, 45. Kagagawan mo rin yun eh. Oy, mga lalaki ito ha, makinig kayo. Yung ideal girl na nasa isip natin, hindi yun nag-i-exist. Yung asawang binigay sa atin ng Panginoon, siya yun. Yung ideal girl na nasa isip natin. Kaya ang tawag sa atin, groom. Sila bridegroom. Tama? Ibig sabihin, i-groom natin sila. Para silang mga halaman. Kung ano yung ideal na sinasabi ng mga lalaki. Hindi gawin mo yun sa kanya. Kaya nga siya, bride, i-groom siya. Kung ano naging ang iyong asawa, ikaw yun, lalaki. Amen po? Kaya huwag mong hanapin sa kanya yung wala kang ginawa sa kanya. Para maintindihan po yun ng mga lalaki, para maiwasan natin yung problema dyan sa part na yan. Ha? I made her. Kaya ako naging groom. Ako ginugroom ko siya. Kung ano ang gusto kong maging sa kanya, humusay ka sa ganito, galingan mo yung ganito, i-practice mo yung ganito. Groom tayo ha, hindi yung maghanap ka ng yun, Marian Rivera. Naku. Maikot mo na lahat ng mga artista, hindi ka pa na-satisfy. Wasak-wasak na yung buhay mo. Okay po? Huwag nating ipagpapalit
yung maikling kaligayahan. Tropa, sige, droga dito, droga doon. Bahala bukas. Wasak yung pamilya noon bukas. Minsan hindi pa nare-repair. Ma-repair may damage. Malibang ipaayos may Kristo ang lahat. Kung nangyari na po ang lahat, balik lang po tayo sa Panginoon. Mare-repair ng Diyos ang lahat. At ang Diyos pa nag-repair, pa nag-restore. Wow! Back sa original. Walang lamat, walang galos, walang dumi. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Yun po yung hiwaga nung kapangyarihan ng kamay ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng bagay, kahit yung marurumi nating nakaraan, ipahawak mo sa Diyos. Lord, hawakan ng Panginoon yung aking past. Ang pangit ko na, Panginoon. Pag nahawakan ni Lord yan, siya ang sanctifier, siya ang restorer. Mare-restore na yon, ma-sanctify niya ang lahat ng bagay. Magiging testimony na lang natin yon. Dadagdag sa ating talino, dadagdag sa ating karanasan, dadagdag sa ating kalibre. Magagamit pa tayo ng Panginoon mightily. Amen po? Hallelujah. Faithfulness. Pagsabi po, faithfulness. Daniel chapter 3. Bibilisan ko lang po ito. Ito po ang ating text, no? Daniel chapter 3. Hindi po lingid sa inyo ang kwento ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ano ho? Sila po ay nasa kaharian ng Babylon. At ang hari sa Babylon na yan, si Nebuchadnezzar. Walang pagkakilala sa Diyos at hindi kilala ang Diyos ng Israel na kinikilala natin ngayon. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Diyos ng Biblia. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Si Nebuchadnezzar, walang pagkakilala sa Diyos. Ano ho? At siyang hari ng Babylon, nakapture nila ang buong Hudyo, buong Israelites. Nung panahong yon, at ginawang alipin ang mga nakapture nilang mga Israelites. Pero pumili sila ng mga magagandang lalaki, malulusog at makikinis yung balat. At napili si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego. Pinag-aral ng education ng Babylon. Ano ho? Para magtrabaho sa palasyo. Ang ganda ng kanila naging papel. Iba pa rin talaga pag mayroon kang pleasing personality. Lamang. Ano ho? Ano pong ibig ko sabihin? Iba pa rin pag palagi kang mabango, naliligo, at maayos sa sarili, kahit wala kang pera. Ngayon. Tingnan yung katabi nyo kung halatang walang pera yan. Baka nagsimba pa ng walang ligo. Uy, laging umuulan ha, wala ka ng dahilan. Itong Shadrach, Meshach, Abednego, mga alipin sila captured sila Pero meron silang part, iba pa rin kasi pag may nagtatrabaho sa palasyo na may pleasing personality. Lamang talaga. Nakadagdag siya ng points. Kaya simula ngayon po, aralin natin yung mga principles na to. Magsimula na po tayo mag-ayos-ayos ng ating mga sarili. I-appreciate natin yung bagay na mayroon tayo para nanatili tayong tapat sa Diyos at nagpapasalamat. Hindi tayo nagre-reklamo sa Panginoon. Okay? So, tinawag itong tatlo na ito. Ito po yung nangyari sa account na yon. Siyempre, na-promote sila. At saka mga bata pa sila, ha? Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. At may magandang posisyon sa palasyo. Nagbigay po ng decree. Yung hari, gumawa siya ng Diyos-Diyosan, nagawa sa ginto, napakalaki po nun, na Diyos-Diyosan, at nagbigay siya ng decree na kapag pinatunog ang trompeta at ang lahat ng musical instrument sa oras na yan, halimbawa alas 12, ito patutunogin, alas 3 patutunogin, alas 6 patutunogin, alas 9 patutunogin. Tuwing tutunog ang trompeta o ang lahat ng musical instrument, lahat ng nation tsaka languages, sabi niya, dapat lumuhod at sumamba sa aking ginawang Diyos. At ang sino man na hindi sasamba sa aking ginawang imahe na ito, ay itatapon at mapahamak doon sa naglalagablab na apoy. Pugon, napakalaking pugon nun. No? Ngayon, pagtunog ng alas 12 ng tanghali, yumuko na lahat,
yung mga opisyalis sa palasyo na mayroong inggit doon sa mga batang na-promote na hindi nga taga-Babylon, nakita yung tatlo, hindi yumuko, nakatayo lang. Sinumbong sa hari, mahal na hari, di ba nagbigay ka ng decree? Lahat ng hindi luluhod at magbabaw sa yung Diyos na ginawang imahe, di ba't paparusahan mo? Bakit? Silang tatlo lang po ang nanatiling nakatayo. Patawag mo nga. Furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. Binigyan ng summon. Pinatawag yung tatlo. Sabi ni Nebuchadnezzar, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up? Kinonfirm mo na ni Nebuchadnezzar yung chismis. Sumbong sa kanya. Halika nga kayo rito. Kinausap ni Nebuchadnezzar personally yung tao. Hindi agad siya naniniwala sa chismis tsaka post sa Facebook. Hindi agad siya nag-comment doon sa comment section sa chismis. Nag-confirm muna siya. Pag mayroon kayong problema sa tao, pwede bang kausapin niyo ang tao direkta? Sanay ako sa ganyan. May problema sa tao, direkta ako sa tao. Halika nga, totoo bang ganito? Para mapayapa na rin ako, panatag. Di ba hindi? Talaga? Hala! Kausapin niyo personal. Now, when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. Bibigyan pa kita ng pagkakataon. Kayong tatlo. Pag narinig niyo yung tunog ng mga musical na yan, mamayang alas 3 yun, kasunod. May schedule yan, halimbawa, Mag-fall down kayo at sumamba. Very good na yan. Okay na, papatawarin ko na kayo. Okay? But, if you do not worship it, you will be thrown immediately into the blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? Meron kayong chance sa akin. Sige, quits na tayo pag hindi nyo yan, pag nagbow kayo. Pero pag hindi talaga kayo nagbow, itatapon kayo sa naglalagablab na apoy na yan. Ano magagawa na sinasabi niyong Diyos? Kung kayo po ang nasa kalagayan tatlo, tatamaan dyan ang faithfulness nyo. Nasa faithfulness tayo, ha? Hari na ang kausap mo, bata ka pa. Verse 16, please. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Grabe ang tapang. Hindi namin kailangan dimensa ng aming sarili sa harapan mo. Kinakausap ko kayo hindi po. Tsaka hindi ako magre-response, hindi ako magsasubmit sa sinasabi mo. Yan po ang ibig sabihin ng pangungusap na yan. Tingnan niyo po yung next verse. Tatapang ng mga batang ito. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from your majesty's hand. Nakita niyo po yung katapatan at pagkilala ng mga batang ito sa kanilang Diyos. Sabi nila, kapag tinapon niyo po kami sa naglalagablab na apoy na yan, ang Diyos na pinaglilingkuran namin, ang siyang magliligtas sa amin. Kaya ba nating panindigan yon, yung ating pananampalataya, kapag humarap na po tayo sa pugon na naglalagablab na mga problema na walang katapusan? Simple lang naman ang sabi ni Nebuchadnezzar, hindi ko na kayo tatapon dyan. Balik lang kayo sa palasyo. Air continue. Dire-diretso lang yung hangin, lusot-lusot. Hindi niya mainit. Masasarap pa yung mga pagkain doon, mga steak. Masarap na buhay, pero magko-compromise, comfort, life, masaya, pero unfaithful sa Panginoon, pipili lang naman tayo. Sinasabi ko po sa inyo, mas tingnan natin yung consequence ng ating gagawing desisyon. Kesa na natin yung paniniwala. Kung saan ka masaya, suportahan ka. Ganun pa naman tayo, di ba? Marami nang napahamak dyan sa pangungusap na yan. Marami na dyan ang agaw ng asawa.
Marami na diyang nabuntis ng maaga. Marami na diyang hindi nag-aral, nag-adik-adik na lang. Kung saan ka masaya Nagsimula yan sa parbol-parbol. Pwede bang ikisa na natin yung ganun? Marami nang nadaya dyan sa paniniwala na yan. Palitan natin kung saan ka mapapabuti. Suportahan ta ka. Yan. Kasi yung mapapabuti, minsan masakit yon pero mapapabuti Huwag pumunta sa bote mga lalaki. Mapapabote Kung saan ka mapapabuti, suportahan ta ka. Sabi nung tatlo, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. Grabe yung kanilang faith. Pakisabi po yung word na faith. Yung kanilang faith, full, puno. Sila ay full of faith. Pag hindi ka full of faith, hindi ka magiging faithful. Kaya ka lang naging faithful kasi punong-puno ka ng pananampalataya. Alam ko na ililigtas ako ng Diyos sa kabila ng kabiguan kong ito, mayroon tong kasunod. Yung faith mo na yon ang magdadala sa iyo sa faithfulness. Alam kong kaya akong pagpalain ng Panginoon kahit hindi ako man lamang at mangdaya ng kapwa ngayon. May kasunod ito. Blessing pang matagalan. Blessing overload. Mayroon kang pananampalataya kaya ka naging faithful. Yung mga taong hindi faithful, wala ring pananampalataya yun. Akala nila ikamamatay na nila bukas pag hindi sila ng lamang ngayon. Akala nila naka-11 na sila sa kanilang boss pag tumakas sa trabaho, umuwi ng maaga. Babalik sa atin ang lahat ng bagay. Yung ating performance, tinuturo ko yan sa mga subordinates ko nung nasa employment ako. Huwag niyo akong gawing abogado. Huwag kayo magpapalakas sa akin para may kapit kayo sa trabaho. Sabi ko sa kanila, yung abogado ninyo, yung inyong performance. Palakasin ninyo, busogin ninyo ng maayos yung inyong performance. Yung performance nyo pagdating ng paglilitis. Yan na yan. Promotion, layoff. Pagdating ng paglilitis, yung performance nyo magsasalita. Kung kailangan kayong tanggalin, o kailangan kayong ipanatili, o kailangan kayong i-promote, o i-demote. Depende yan kung magaling inyong abogado. Ang abogado nyo, performance. Okay po? Next verse. But even if he does not, hallelujah, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Ililigtas kami ng aming Diyos na pinaglilingkuran pag tinapon mo kami dyan sa apoy. Na-expect ko nung pagtapon, bigla silang mawawala o lilipad, hindi talaga sila makapasok sa loob. Ililigtas Yan naman yung ating prayer, di ba? Lord, alisin mo na sa amin, Panginoon, iiwas mo na ako sa mga problema na to. Wag ko na itong pasukin ang problema na to. Pero, Nebuchadnezzar, even if he does not, kahit hindi pa kami iligtas ng Panginoon sa apoy na yan, hindi pa rin kami sasamba sa iyong Diyos-Diyosan. Dumating na po ba tayo sa punto ito? Na pagkatapos nating mag-pray, yun ang ating prayer sasagutin tayo ng Panginoon sa particular prayer items na ating itinaas sa Diyos. Pero kaya ba nating sabihin, Lord, kahit hindi mo ako sagutin sa season na ito, hindi pa rin ako bibitaw sa iyo. Palakpakan natin sa din ng Panginoon Diyos. Nebuchadnezzar, kahit hindi pa ako sagutin ng Diyos dito sa apoy na to, mananatili pa rin akong tapat sa Kanya. Hindi pa rin ako magbabaw sa iyong Diyos-Diyosan. Hallelujah. Binabangga yung ating faithfulness, di po ba? Parang walang sagot minsan sa ating prayer Parang ang tagal-tagal na nga Parang nainip na nga tayo. Parang wala, Lord Pero, even, kahit di mo ako marinig, Lord, feeling ko lang, hindi mo ako naririnig. Kahit feeling ko, Panginoon, parang wala ka rito. Parang feeling ko, Panginoon, parang walang sagot. Hindi pa rin ako bibitaw sa iyo. Pag nakitaan ka ng Diyos na gano'n yung puso mo, paano kang tatanggihan ng Diyos sa iyong mga panalangin?
Faithful po ang Panginoon. Faithful ang Diyos. Ito po, number 1. Paano po tayo mananatiling faithful sa Panginoon? How to remain faithful to God. Remain, ha? Consistent yun eh. Ang hirap maging consistent sa faithfulness. Faithful ngayon, bukas palpak. Faithful ngayon, bukas palpak. Faithful ngayon, bukas palpak. Salamat na lang sa Panginoon kahit na hindi tayo faithful, na natiling faithful ang Panginoong Diyos sa atin. Amen po? Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah! Even we are faithless, the Lord remain faithful unto us. Ito po, pointers para wag tayong mawawala. How to remain faithful? Number 1, honor what is right. I-honor po natin, bigyan natin ng mataas na pagpapahalaga kung ano talaga yung tama na gawin sa buhay. Honor what is right. Nebukadnezar, ito ang tama eh. Hindi kami dapat sumasamba sa Diyos mo. Meron kaming Diyos na paglilingkuran at ililigtas kami ng Diyos. Paano kung hindi ka iligtas? Kahit hindi pa kami iligtas. We will honor what is right dahil hindi rightful na sumamba sa Diyos-Diyosan. Maski mag-cause pa ito ng ating bleeding, mga kapatid. Sacrifice. Para lang magawa natin yung right, praise God. Nakitaan ka ng Diyos ng faithfulness dyan. Huwag kang maiinggit sa maraming gumagawa ng marami, ng mali. Di ba? Kahit ginagawa ng marami yung mali, uso naman eh. Corruption, uso naman eh. Ginagawa na naman ng marami. Honor what is right. Stand what is right. Kahit mag-isa ka lang. Diyan po makikitaan ang faithfulness. Pag nag-iisa ka na lang, sino ka sa harapan ng Diyos? Did you still do what is right? O pag mag-isa ka na lang, hindi na right ang ginagawa mo? Honor what is right. Ano ho? Kahit mag-isa ka na lang, kahit walang tao sa paligid mo. Nakita niyo yung mga batang ito, Shadrach, Meshach, Abednego? Captured yung mga parents nila, hiwalay na sila eh. Walang ang parent na nagpayo sa kanila ng tamang gawin. Basta alam nila, we will honor what is right. Yun na yung aking kompas. Mapa, hindi na ako mawawala. Di ba? Mga anak ha, mga anak, especially malalayo sa magulang. Honor what is right. Hindi na kayo mawawala dyan. Maski wala si tatay, si nanay sa paligid nyo. Ano kaya pwedeng gawin ko rito sa ganitong sitwasyon? Honor what is right. Okay na, safe ka na dyan. Plus, may kitaan ka dyan ng Panginoon ng faithfulness. No? Right ha? Wag good. Sometimes good is not always right. Marami nang umubos dyan ng oras sa atin sa doing good. Tama naman ang ginagawa ko, hindi naman siya bad. Good naman. Tingnan nyo sa kagawa mo ng good. Naubos na yung oras mo, wala ka ng time sa pagsiserve. Wala ka ng time sa Panginoon. Good naman yes. Good is not always right. Actually, taktika rin ng kaawayan ngayong panahon na ito. Noong araw, ang taktika ng kaaway, bad. Di may mili ka, bad tsaka good. Hindi. Ngayon, ibang klase ang kaaway. High-tech na rin. Hindi na siya magbibigay ng bad kasi obvious na galing sa kanya. Bibigay niya good. So, i-discern mo yon. Good ba ito o right? Honor what is right. Okay po? Next verse tayo. Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego. Galit. And his attitude toward them changed. Nagbago na ang tingin noong araw. Paborito niya itong tatlo na to eh. Pero nagalit siya nung pinanindigan nung tatlo yung kanilang faith. Okay lang. Hari ka lang naman eh. Mas okay nang ikaw na ang nagalit sa amin at nagbago ng attitude kaysa ang Diyos yung nagalit sa amin at nagbago ng attitude. Di po ba? Huwag tayong matakot sa mga tao kahit mas mataas ang posisyon sa atin. Na ginawa mo yung tama, tapos ayaw mo siyang
naiinis sa'yo. Minsan, nagko-compromise ka na, hindi ka na naging faithful para ma-please lang siya. No way. Stand what is right. Babakapan ka ng Diyos. Tignan mo yung kwento na yan. Kita natin yung full backup ng Diyos. Testing yan eh. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual. Sobrang galit ni Nebuchadnezzar. Pinainit pa ng 7 beses ang pugon. Hallelujah. Yung dahil sa yung paninindigan, lalo tuloy dumami ang mga problema mo. Nakaranas kayo nun? Nanindigan sila eh. Yan, pinainit tuloy. 7 times. Back out na? 7 times na yan. Worship na. Bow na. Siguro nag-uusap yung 3, no? Shadrach, Meshach, Abednego, pare. 7 times na to Mag-bow na lang kaya tayo. Uy, wag pare. Honor what is right daw. Rightful talagang wag tayo mag-bow. Mahalaga po na mayroon kayong somebody na nagpapaalala sa inyo. Wag na wag kayong mawala sa fellowship, sa life group, sa kapatiran. Kahit yan may mga palpak din sa buhay, ginagamit din ng Panginoon yan para palalahanan ka. Hindi yan perfect. Huwag kang maghanap ng perfection. Maghanap ka lang ng somebody na pwedeng magpalakas sa'yo. Kasi kahit hindi perfect yan, kaya ka rin yan i-encourage. Kaya ka rin yan palakasin. Okay po. 7 times. Yung pagkalas ng problema na naman kasunod. Kung kailan pa ako naglingkod at naging tapat sa Diyos, dumagdag ang mga problema ko. Dati, sakit-sakit lang naramdaman ko. Ngayon, pera na uli. 2 na. May kasunod pa yan. 7 times. Huwag kang bumitaw. Pakisabi sa tabi, huwag kang bumitaw. Kahit 7 times na yung problema, huwag kang bumitaw. Huwag kang bibitaw. Hallelujah. Ang lagay ba naman, pinanindigan mo ang Diyos, iiwanan ka ng Diyos? Yung tao minsan ganun. Pinaglaban mo na, iniwan ka pa. Di ba, AJ? Pag si Lord po ang pinaglaban natin, kailanman hindi kayo iwanan ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. Ang haba po ng kwentong yan. Tinapon po sila doon sa blazing furnace. Pwede niyo pong basahin yan, ang haba niyan. Verse 20. Hanggang verse 30 yan yung chapter na yan. Pagtapon ng soldier, yung soldier po na nagtapon, namatay. Gabing init nun. Yung hawak-hawak sila ng soldier, tinapon sila doon sa loob ng pugon, patay. Yung mga tao, kuha tayo ng mga lessons to, ang daming revelations dito Yung mga tao na inasahan mong kapit-kapit ka, yung pala ida-down ka doon sa fire. Sila rin nagbabash sa'yo, sila nagda-down sa'yo. Hayaan mo lang. Tatandaan ko lang yung kasabihan na pag binato ka ng putik, hayaan mo lang matuyo. Hayaan mo yung time. Pag natuyo yan, pitik lang. Clear. Pero yung bitaw ng putik, react ka ng react, kakalat lalo. Hayaan mo lang. Salamat, Panginoon. Yung mangga pag namumunga, may namamato. Salamat. Pag wala lang ng bato sa'yo, mag-check-check rin kayo, May bunga pa ba ako? Number 2 po. Honor the process. 2 lang yan. How to remain faithful. Honor what is right. Honor the process. Honor the process. Verse 30. Last verse. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Palakpakan natin sandali ang Panginoong Diyos. Yan ang ending ng kwentong yan sa chapter na yan. Na-promote si Shadrach, Meshach, Abednego. Hallelujah. Honor the process. Kapatid, ang plan ng Panginoon sa tatlong ito, ipopromote talaga sila.
Naka-plot na yan, naka-set up na ang plano ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Do you believe that? I know the plans I have for you. Naka-set up na po, naka-plot na ang plano ng Diyos sa buhay mo. Yun talaga. Sa ending mo malalaman kung ano talaga yung plano eh. Ang plano pala ng Diyos, i-promote itong tatlo na to. Ang plano ng Diyos sa iyo, kapatid, i-promote ka sa iyong kalagayan. Financially, emotionally, relationship, health, business, work, ministry, sa lahat ng aspeto, ang plano ng Diyos, i-promote ka. Ngayon, paano yon? Idadaan ka ng Diyos sa proseso. Honor the process. Please, honor the process. I-honor mo lang siya, i-respeto mo lang, Lord. Wow, ang hirap ngayon, Panginoon na. Pero Lord, proseso mo pala sa akin to, Panginoon. I-honor mo lang yon. Huwag ka magre-reklamo, huwag ka magmamadali. I-honor mo lang, i-undergo mo lang yung process ng Panginoon. Sa process talaga, pangit ka talaga dyan sa process. Lahat ng bagay na dinaan sa process, pangit. Dumaan yan sa makina, nilublob sa asido, binodega. Yan talaga yung nasa proseso eh, di ba? Pangit pa ng aking buhay. Watak-watak, wasak-wasak. Walang direksyon pa nga. Ginawa ko naman ang lahat-lahat na. Di ba? Praise God, dumadaan ka sa process. Palakpakan natin sandali ang Panginoong Diyos. Masakit talaga yan. Walang dinaan sa process na hindi masakit. Please, manatili kang tapat sa Panginoon. Paano ka manatiling tapat? Honor the process. Marami na kasing nag-give up dyan sa process na yan eh. At nag-question sa Panginoon, Lord, hindi ka naman tapat. Lord, akala ko ba ganito? Lord, akala ko ba? Honor the process. Sabi ni Nebuchadnezzar, di ba tatlo yung hinagis ko sa loob? Shadrach, Meshach, Abednego. Bakit apat yung naroroon? Nagulat silang lahat sa labas. Bakit apat? Sinamahan sila ng Panginoon sa loob. Hindi ka minsan iiwas ng Panginoon sa apoy para hindi ka matupok. Sasamahan ka ng Panginoon sa apoy. Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat sa oras na ito. Hallelujah. Please remain faithful po sa ating Panginoon. No matter the cost. Kahit ano mangyari. Kahit ano mangyari. Hallelujah. Resulta po, pag naging faithful tayo sa Panginoon, number one po, God will honor you. I-honor ka ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, if you honor me, I will honor you. Sabi ni Nebuchadnezzar, oh my God! Naka-oh my God si Nebuchadnezzar. Totoong Diyos, ang Diyos ng tatlong ito. Servant of the King. Kita mong inonor ng hari yung tatlong kanina, inalipostan niya. Dahil nanindigan sa kanilang pananampalataya at naging tapat sa Diyos, God will honor you. From now on, sabi ni Nebuchadnezzar, I will make a decree. Lahat ng nation, lahat ng language, sasamba sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. At ang hindi sasamba, tatadtarin ng pinong-pino. Grabe yung pag-honor ni Nebuchadnezzar sa tatlo na yon. Paano nangyaring in-honor sila? Naging tapat lang sila sa Diyos. Aba, kani-kanina lang, tsaka kahapon lang. Mga hindi ito sumasampalataya sa Diyos Nililibak pa nga itong tatlo eh. No? Yung mga tao na parang nililibak tayo, binabas tayo, pinupos tayo sa wall. Kapatid, manindigan ka lang sa iyong pananampalataya at maging tapat ka sa Diyos. The same person, kahit family natin na nag-o-oppress sa atin, sila rin mismo matitestify nila, buhay ang Diyos mo. At sa iyong pinakita, sasampalataya sila sa Panginoon. Si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila nag-preach, hindi sila nag-share, hindi sila nag-invite. Pinakita lang nilang kanilang faithfulness. Nagkaroon ng pananampalataya ang mga unbelievers. Babasahin tayo ng mga tao sa labas.
titignan nila tayo sa ating faithfulness. At kapag nanatili tayong nanindigan sa Panginoon, yung mga tao sa labas, 4 sila doon sa loob eh. Yung 3 naman sa loob, nag-fellowship lang sila sa Panginoon na nampalataya silang, hindi sila pabayaan ng Diyos. Minsan feeling mo parang wala ang Diyos sa'yo, pero manatili kang tapat sa Diyos. Ang tingin ng mga tao sa labas, kitang-kita nila kung paano kang sinasamahan ng Panginoon. God will honor you. Number 2, God will promote you. Ipopromote ka ng Panginoon. Sino man sa atin ang humaharap sa pressures? Pressures ng buhay. Failures. Hallelujah. Disappointments. Frustrations. Loneliness. Sa kabila ng iyong pagsisikap na may ayos ang buhay, kinaharap mo pa rin ito. Church, just be faithful to God. May next chapter na ng buhay mo. Next page. Walang bagay na permanente sa mundong ito. Your failure, so-called failure, is temporary. Your pressures, your situation. Manatili kang faithful sa Panginoon. Do what is right. Continue to do what is right. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan o gumawa ng ibang decisions out of your disappointments. Stand what is right. Trust the process. Pinoproseso ka ng Panginoon kung bakit naririyan ka sa tila baga uncomfortable situation. Parang naroon ka sa loob ng oven na puro apoy. Napakainit, hindi komportable. Trust the process. At sinasamahan ka rin ng Panginoon sa pagharap mo sa process na yan. Magtiwala ka sa Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Huwag mong tutuldukan ang iyong sitwasyon. Huwag mong tutuldukan ang iyong sitwasyon. Kama. Pause. Rest in the presence of the Lord. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Huwag kang bumitaw. Huwag kang sumuko. Yung ending niyan, God will honor you. God will promote you. Parang ang tagal. May layunin ang Diyos kung bakit parang ang tagal. Tulad ng ginawa niya doon kay Lazaro. Parang ang tagal mong dumating, Panginoon. Sabi ni Martha at ni Maria, kung dumating ka sana ng maaga, buhay pa sana si Lazaro. In effect, sabi ng Panginoong Jesus, pinuntahan niyo ako, may sakit si Lazaro. Kung pinagaling ko yung may sakit, kayo lang yung mananampalataya sa akin. Pero pag nalaman ng buong barangay na patay na yung Lazaro at mabubuhay, mananampalataya sa akin ang buong barangay. Kung bakit pinatatagal ng Diyos at may mga taong nakatistigo pa sa iyong failure, sa iyong frustrations, para pagkatapos niya at maranasan mong himala ng Diyos, mananampalataya sa Diyos yung mga tao na yon. At kitang-kita nilang sinasamahan ka ng Diyos. Nakilang Diyos sa oras na ito, ipinapasakamay po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming pinagdadaanan. Anumang uri ito, O Diyos, na pinagdadaanan. Na tanging Ikaw lang, O Diyos, at kami ang nakababatid. Hawakan niyo, O Diyos. Ikumpunin niyo, Panginoon, maging mga kalat na nagawa namin sa buhay. Linisin niyo, O Diyos, ang mga marumi naming karanasan, Panginoon. Hawakan niyo, O Diyos, ang aming buhay. Isinusuko po namin sa iyo. Ang aming future. Ang aming finances, Lord. Ang aming business, ang aming family, ang aming mga employment, Panginoon. Lord, ang aming ministry, ang church, ang mga program sa church, Panginoon, ipinapasakamay po namin sa iyo, O Diyos, because we trust in you, we trust the process, and we believe in you, Lord God. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin, sapagkat pagkatapos, O Diyos, ng page na to, napakaganda, Panginoon, na yung inihanda sa amin, na katulad yung sinabi, hindi pa nakita ng mata,
Hindi pa pumasok sa kaisipan ni hindi pa narinig ng tenga ang mga bagay na inihanda mo, O Diyos, sa lahat ng nagmamahal sa inyo, committed at nanatiling tapat. We receive it already, Father God, by faith. And we give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. God bless po sa ating lahat. Hallelujah.